Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyo noong una ay niutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon mo, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalunya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala, itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo mo ng lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Binabati ko rin po ang ating mga kapatid na nagkikipagdiwan ng banal na misa sa labas ng simbahan, at pati rin po ang ating mga kapatid kipagdiwang ng banal na misa via social media platform. Mga ilang taon na pong nakalipas, mga kapatid, may natatandaan po akong isang advertisement. Ang patalastas na ito ay patalastas patungkol sa isang sabon. Ano po? At kapag ito'y pinakikita, dalawang babae o dalawang ina nagagamit ng sabon, o dalawang ina, ang isa ay gagamit ng sabon, pagkatapos sasabihin ng kanyang parang nasa likod niya na parang anino lamang, Mrs., ako ang konsensya mo. Kaya, para sa kalinisan, gamitin mo ang sabong ito. Ayan. Ayoko na pong banggitin kasi baka sabihin niyo po, binayaran po ako para mag-advertise. Ano po? Ako ang konsensya mo. Ang takbo kasi ng patalastas ay
para sa kaligtasan ng iyong pamilya, sa anumang sa proteksyon ng iyong pamilya para sa mikrobyo, kinakailangan gamitin ang konsensya para malaman kung anong gagamitin dapat na sabon. Konsensya, upang ang konsensya, doon malalaman ang tamang gagamiting sabon. Mga kapatid, nais kong dito mag-focus ng aking pagbabahagi sa inyo sa katagang konsensya. Nung ako po'y nagbabasa ng komentaryo ng ating unang pagbasa, ito po kasi ang bumungad sa aking kataga, konsensya. Narinig po natin si Elias, propeta ng Diyos, ay umiwas siya sa kanyang tungkulin sa Israel at naglakbay siya sa Horeb. Lampas na sa itinakda sa kanya ng Diyos na kanyang gagalawan, o kaya pangyayarihan ng kanyang misyon. Kaya nga po, siya tinanong ng Diyos, anong ginagawa mo rito? Na ibig sabihin, ba't ka nandito? Ay, ang utos ko sa iyo nandoon. Lumampas ka. Anong ginagawa mo rito? Subalit, bago niya nakatagpo ang Diyos, sinasabi sa ating unang pagbasa, nasaan ba ang Diyos? Dumaan ang malakas na hangin. Subalit, wala doon ang Diyos sa malakas na hangin. Dumaan ang lindol. Wala rin ang Diyos doon sa lindol. At may malakas na kidlat. Subalit, hindi natagpuan ni Elias ang presensya ng Diyos sa kidlat. At biglang merong katahimikan. Doon sa katahimikan, doon niya narinig ang tinig ng Diyos. Katahimikan. At sabi ng mga dalubhasa sa banal na kasulatan, di ba dapat nakakausap natin o kaya nadaram natin sa ating mga buhay ang presensya ng Diyos sa katahimikan ng ating mga budhi o konsensya. Doon kasi magkikipag-usap ang Diyos, mga kapatid, sa katahimikan ng ating budhi o kaya katahimikan ng ating konsensya. Kaya naman, doon sa katahimikan ng kanyang budhi, doon napagtanto na Elias na kung sakali man hindi na niya gagampanan ng kanyang tungkulin bilang propeta ng Diyos, ay dapat pahayaan niya pa rin ang Diyos na maging instrumento siya sa pagpili ng hahalili sa Kanya. Katahimikan ng budhi, maririnig ang tinig ng Diyos. Napakaganda, mga kapatid. Ulitin nga po natin yan, sa katahimikan ng budhi, o kaya gamitin natin ng konsensya. Lahat po, sa katahimikan ng konsensya, doon maririnig ang tinig ng Diyos. Ulitin po natin, sa katahimikan ng ating konsensya, doon maririnig ang tinig ng ating Panginoon. Mga kapatid, ano ang ibig sabihin ng konsensya? Ang konsensya ay ito yung ating paghatol sa totoo, kung saan tayo kung saan pinag-iisipan natin ang moral na kalidad ng bagay. Paghatol natin, ano bang totoo? Hahatol tayo kung anong totoo. Ano po? Kaya kikilatisin ang kalidad ng bagay na ating nagawa, ginagawa, at nagawa. Ginagawa at gagawin. Mga bagay na nagawa na.
mga bagay na kasalukuyan ginagawa. Ano po? At mga bagay na gagawin pa lamang. Kinikilatis ang kalidad, moral na kalidad nito. Ito nga ba'y at tinatanong, ito nga ba'y naayon sa batas o salita ng Diyos? Yan ang konsensya. Ano po? Titingnan. Tingnan nga natin, ano bang mga bagay na nagawa mo na bumabagabag pa rin sa iyo ngayon, mga kapatid? Ano bang bagay na ginagawa mo sa ngayon, sa kasalukuyan ng iyong buhay, na hinahabol ka rin ng iyong budhi, kung iyong konsensya? Ano bang mga bagay pinagpaplanuhan mo na alam mo mabigat din sa iyong konsensya? Kasi doon sa katahimikan ng iyong konsensya, doon magkikipag-usap ang Diyos. Sabi ng ating katekismo ng Katolikong Simbahan, tatlong uri ang konsensya natin. Tatlong uri ng konsensya. Merong konsensyang tama. Tama. Kumbaga nasa tono. Ito yung konsensya na naayon sa aral ng Diyos. No? Kumbaga sa gitara o kaya sa piano, anumang musical instrument, tama ang tono. Pag pinakinggan mo, ang sarap pakinggan. No? Nasa tono, tama, sakto. Kung ito'y nakatugma na ayon sa salita o batas ng Diyos. Ito ay mali, alam na natin. Hindi tugma, lihis sa salita ng Diyos. At pangatlo, tama, maling konsensya o kaya konsensyang nagdududa. Hindi siya itong konsensyang nagdududa, hindi niya masyadong alam kung ano bang gagawin, alin ba ang tama at alin ba talaga ang mali. Ano po, nagdududa. Kaya tingnan nga natin, si Elias, mga kapatid, meron siyang tamang konsensya. Sa katahimikan ng kanyang konsensya na pagtanto niya na kung lalayuan man niya ang partikular na bagay na misyon na iniata sa kanya ng Diyos, dapat pipili siya o kaya makikipagtulungan siya sa grasya ng Diyos upang humalal uli ng isang propeta na magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Tama na konsensya. Ano po? Ngayon po, sa ating praktikal na buhay, para bagang hindi tayo sanay na tingnan at suriin ang ating mga budhi, mga konsensya, mga kapatid. Kasi minsan o kaya kalimitan ng ating rason, kung alam na nating ito'y kang ating ginagawa o kang ating nagawa, ang ginagawa o gagawin ay alam nating hindi tugma sa salita ng Diyos. Kahit naman tayo mga deboto ng Nazareno, ano po? Deboto ng mga Nuestro Padre Jesus Nazareno, ganun din ano po. Hindi natin masyadong pinapansin. Alam nating nalilihis ang ating nagawa o kaya ginagawa at gagawin, wala lang, ipagpapatuloy pa rin. Ano po? Yun ang tinatawag nating mali na uri ng konsensya. Hindi natutugma sa aral at turo ng ating Poong Jesus Nazareno. Pero ano bang gamit ng pagdidibosyon, mga kapatid? Kung ang aral at turo ng ating Poong Jesus Nazareno ay hindi po natin tanggap. Yan ang napakalaking katanungan, ano po? Tingnan natin, debosyon. Ano bang ibig sabihin ng debosyon? Ibig sabihin, paglalaan, pagtatalaga ng sarili. Kanino ngayon? Particular sa ating Poong Jesus Nazareno.
Pag nagtalaga ka ng sarili kay Jesus Nazareno, na ibig sabihin, hindi lamang yung nasa isip lamang, kundi lahat. Complete package po dapat lahat yan, mga kapatid. Hindi sa deboto ka kasi lamang nagsisimba ka kapag araw ng Biyernes. Hindi po ganun. Mababaw pong pagiging deboto yan, mga kapatid. Ang tunay na pagiging deboto, kahit magliban ka ng pagpunta dito sa Quiapo, sa araw ng Biyernes, ng pagsimba, ang mahalaga ay nasa iyong budhi, nakaukit na malinaw ang aral at turo ng ating Poong Jesus Nazareno. At hindi lamang nakaukit, kundi nakikita sa ating ginagawa, sa ating mga nagawa, gagawin, at kasalukuyang ginagawang mga bagay. Ganyan po pagiging deboto. Huwag po nating paghiwalayin, mga kapatid, ang ating pangalang pagiging deboto sa ating aktual at pang-araw-araw na buhay. Sapagkat doon natin makikita ang ating mga sarili kung tayo'y tunay na mga deboto, meron tayong tamang konsensya, at ibig sabihin ng tamang konsensya, ang kanyang konsensya ay natutugma sa aral at batas ng Poong Jesus Nazareno. Hanggat hindi po nagtutugma ang ating buhay sa aral at batas ng Poong Jesus Nazareno, mga kapatid, kahit dito ka matulog sa loob ng simbahan, hindi ka may tuturing na tunay ngang deboto ng Poong Jesus Nazareno. Dapat pagtugmain ang pagsisimba, pagiging sa pangalang deboto, at pagkakaroon ng tamang konsensya na katapat sa aral at turo ng Poong Jesus Nazareno. Kaya po, simulan nga po natin ngayon. Tingnan nga po natin ngayon, mga bagay na ating nagawa. Ano bang bumabagabag sa atin, sa ating budhi, ng mga bagay na nagawa? Marami yan. Ayoko pong magbigay ng example, baka kulangin pong oras natin. O kayo, ano bang buhay nating ginagawa ngayong sa kasalukuyan? Namumuhay ba tayo sa tama o sa mali? Nabubuhay ba sa kabanalan o sa kasalanan? Yan ang magandang bagay na itanong na lang natin ang mga bagay na binabalak natin. Kilatisin din natin. Ano bang mga binabalak natin gawin? Ito ba'y magpapabanal sa atin o magtutulak sa atin para malublob sa mas malalim-lalim at malaki-laking kasalanan? Kaya balikan natin. Tama na konsensya dapat ang meron sa bawat debotong tunay ng Poong Jesus Nazareno. Nakatuon, nakatugma ang konsensya sa turo at aral ng ating Panginoong Jesus. Ang ating ebanghelyo ay para bagang talaga namang ito yung pinag-uusapan sa ngayon. Ang divorce. Mas maganda kasi sa English, direktahan Ang babaeng makipag-divorce sa kanyang asawa at muling mag-asawa ay nagkakasala ng adultery. Ganun na lang natin para klaro po, marami kasing paikot-ikot pa. At ganun din po sa lalaki na nag-asawa. Kapag nakipag-divorce ka, magkakasala ka ng adultery. Kaya po meron tayong annulment. Kahit sa simbahan meron pong annulment. Ano ang annulment? Pagkakaiba po ng annulment kahit naman sa batas ng gobyerno, pamahala natin, may annulment. At sa simbahan may annulment. Ang pagkaiba ng annulment sa divorce, mga kapatid, ang divorce, hindi yan kikilatisin kung balido o hindi balido ang kasal. Basta't paghihiwalayin lang, tapos. Yun na. Hiwalay na kayo.
magkakapirmahan. Pero yan ba talaga ang batas ng Diyos? Di ba't ayan, ang sino mang makipag-divorce sa kanyang asawa, kayong dalawa, pag nag-asawa kayo sa sino man, kayong dalawa nagkakasala ng pakikiapid. Sabi ng ating ebanghelyo, hindi po yan galing sa akin. Mamaya magsasabi na naman ng iba, ayan, Father, separation ng church at saka state. Bago mo sabihin yan, magbasa ka muna. Baka naman malayo ka sa katotohanan. Ano po, ayan. Ngayon, ito yung turo ng ating Poong Jesus Nazareno. Ang annulment ay titingnan. Ang ibig sabihin ng null and void na kapag katapos kilatisin ang kasal ng dalawang mag-asawa, titingnan kung ito nga ba'y balido mula't mula. Meron ba itong hadlang? Meron ba itong depekto? Kasi kung meron depekto, mula sa simula sasabihin ng simbahan o kaya kahit ng batas ng ating pamahalaan, null and void. Ano ibig sabihin null and void? Mula sa simula, dahil sa ito'y may depekto, maraming mga grounds yan, maraming batayan. Dahil sa naayon sa mga batayan ng pagiging balido, itong kasal na ito ay wala. Null and void. Mula sa simula, walang kasal na nangyari sapagkat may depekto, may kulang o kaya ayan. Yan ang ibig sabihin, kikilatisin, mga kapatid. Ano po? Kaya balikan natin ang diborsyo ayon sa aral at batas ng ating Poong Jesus Nazareno ay magtutulak sa karamihan sa pakikiapid. Kaya kung tayo mga deboto, tunay na deboto sa pangalan, sa turing at sa gawa, dapat konsensya natin na katugma sa aral at batas ng Poong Jesus Nazareno, ano po, ang ating mga binabalak, ang ating mga gagawin at ginagawa, dapat lahat nagpapatunay tayo'y mga deboto sa turing, sa pangalan at katotohanan